Good evening po sa inyo lahat guys and welcome here sa vlog ko. I'm your host for tonight, si Manny. Andito po ako ngayon sa Dubai. I'm here sa rooftop po ng building namin. So yan po yung nakikita sa likod is yung Burj Al Arab. Kaya ako po ginawa itong vlog na to para mag-share ng video or ng opinion ko regarding sa ating kandidatong si Mayor Duterte. Sabi nga po ng mga nababasa ko sa Duterte na mga kasamahan natin na alam ko pong walang pondo ang ating mayor para sa pangangampanya. So sa pamamagitan nito, ito po yung mai-share ko para sa ating mahal na mayor Duterte para sa pangangampanya niya. Sana po sa lahat ng nakakapanood ng video na to mapakinggan nyo mo mula po una hanggang sa huli para may paliwanag ko na maayos. Si mayor na po ang bahala magpaliwanag sa kanyang pagkatao. Alam naman po natin lahat na mabait siya. Meron siya isang salita. Naalala ko nga po ang dati kong mayor Edward Hagedorn. Pareho lang din po sila. Kaya po ang Puerto Princesa napakatahimik at saka napaka-unlad at cleanest city rin po ang Puerto Princesa dahil si Mayor Hagedorn katulad rin po ni Mayor Duterte, pareho sila mayroong pinaglalaban na pag sinabi gagawin. Ano po ba ang gusto kong talakayin sa vlog ko ngayon? Okay, ang gusto ko lang po sana talakayin sa vlog ko is yung tungkol po sa federalism. Okay, why federalism? Kasi marami po sa mga kababayan natin hindi alam ang ibig sabihin ng federalism. Senator, congressman, mayor, etc. etc. Ang namamahala po sa Republic of the Philippines o Republican ay presidente. Siya po ang pinakamataas sa lahat. Siya po ang namumuno. Siya po ang nagdesisyon para sa ikaunlad ng Pilipinas. At syempre, pag may presidente, sigurado din po meron tayong oposisyon and administrasyon. Ano naman po yung oposisyon at administrasyon? Ang trabaho po ng oposisyon at administrasyon, ang oposisyon po, sila po ang gumagawa ng paraan para labanan ang mga mali at baluktot na ginagawa ng isang presidente. Ang administrasyon naman po, sila po yung mga taong mga susuporta at naniniwala sa lahat ng proyekto ng administrasyon. Pero bakit nasira sila? Bakit may nakakulong? Bakit may nakakasuhan? Dahil trabaho ng oposisyon yun. Yung iba, kailangan pa magbayad ng tao para manira ng tao. Kailangan pang gumawa ng mga storya para makasira ng storya. Hindi ko na po tuturo kung sino yung mga siniraan at sino po yung nasira at sino po yung nakulong. Okay? Bakit ko pa pinapaliwanag sa inyo? Bakit ko pa sinasabi sa inyo? Dahil hindi nyo ba napapansin na picture out natin lahat? Pipicture out natin lahat. Pag sinira nyo po ang presidente, ang kredibilidad ng isang presidente, ang sinisira nyo po hindi ang presidente, ang buong Pilipinas. Kasi ang presidente po natin, siya po ang nagre-represent ng bansa natin. Kung ang ating Pangulo ay siniraan nyo ng siniraan, diba? Winasak nyo yung pagkatao, kahit di naman totoo, kahit sino pa po ang presidente hanggat Republican ang ating form of government, kahit si Mayor Duterte pang gawin ating presidente, kahit si George W. Bush, or kahit na si Obama pa ilagay natin dyan na nakaupo, hanggat may oposisyon na hindi ginagampanan ng tungkulin niya na mabuti at administrasyon nila ginagampanan na mabuti, walang kaunlaran makikita sa Pilipinas. Puro pa rin naghihirap, puro pa rin kahihiyan, puro pa rin pangungutya at saka babagsak ang ekonomiya natin. Kaya lahat ng tao maalis. Ngayon, pagod na po ako sa Republic o Republican. Ayoko na po, sawa na ako. Gusto ko na ng pagbabago. So, ano ba maganda solution? Sabi nga ni Enrile, kung federalism, kahit bulag, pipi, bingi ang presidente, uunlad ang Pilipinas. Federalism naman po ang isang klase ng gobyerno na mayroon pa rin presidente, may vice president, may senador at may congressman. Kaso nga lang ho, sa federalism nahati ang kapangyarihan ng presidente. Hindi na po ang presidente may hawak ng pag-unlad ng bawat bansa, kundi ang head of state. State sa Amerika kasi yun ang ginagamit ng federalism. State of New York, State of Colorado, State of New Jersey. Ngayon, ano ba yung state? Tagalogin natin. Region. State. Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Region 5. So, anong ibig sabihin paghahati ng kapangyarihan? Ano ngayon? Naguguluhan ako, sabi nga nung iba. Ito po yun. May presidente pa rin tayo at meron na po ng head of state. Equal na po yan. Ang kagandahan ng head of state. For example, sa region namin, sa Region 7. Region 7 na po kasi nasa Negros na po natin, nasa Dumaguete. Region 7 is consist of Cebu, Siquijor, Bohol, and Dumaguete or Negros Oriental. Okay? Head of state. Meron pa rin tayong senador, meron pa rin tayong congressman. Paano boboto ngayon sa head of state pagka federalism na? Simple lang.
within the area, sa Region 7, pag nagkaroon ng botohan, kami-kami lang boboto. Hindi na kailangan yung botante na yung congressman namin o senador namin pupunta o ibang lugar sa Region 2, Region 3, Region 4 para mangampanya. Hindi na po. Kagandahan sa federalism, mangangampanya kayo within the Region 7 lang. So hindi na magastos, di ba? Walang kay. Bawat region po is entitled na mayroong 2 representative sa Senado, 2 senador. Ang congressman naman po sa distrito pa rin yan eh. So distrito meron pa rin ang congressman. So kung ilang distrito kayo, ganun pa rin ang congressman. Sa Senado naman po, 2 lang po bawat rehiyon ang entitled. So sa Region 7, boboto kami kung sino tatakbong senador, 2 lang ang boboto namin. At siya ho magre-represent ng Region 7. Napansin niyo ba sa Amerika, bakit bawat state, state of Colorado, state of New York, iba-ibang batas nila, iba-ibang uniform ng police, iba-ibang... Kasi bawat rehiyon mo, may sarili na silang batas. Maliban po sa batas na equal na batas, meron pa rin yung batas na bawat region at meron pa rin pong batas na para sa lahat sa buong Pilipinas na hindi mo mababali yan. Hindi natin dadaan sa legality kasi hindi naman yun yung issue. Ang issue dito is ano kagandahan ng federalismo. For example ho, ako ay isang governor ng state. Nanalo po akong governor state. Anong kagandahan? Sa governor state po, ako na po ang hahawak ng buong Region 7. Okay? Lahat na masisingil na tax sa Region 7, hindi na po gagamitin sa ibang lugar yan. Hindi na papapadala sa Manila yan. Gagamitin ko na lang within my area. Wow! So kung makakalikom tayo ng 100 million, gagamitin ko yung 100 million sa area natin. Magkakaroon tayo ng sarili nating head ng PNP, head ng DepEd, head ng DPWH, head ng TESDA sa region ko. So kung ano sabihin ko sa kanila, pati road boy din inibigay ko ng proyekto, sa akin na po mamahala yan, ako na pong bahala dyan. At kung anong batas ang itutulak ng congressman natin sa ating reyon at senador, para sa ating rehiyon lang po yun. Although meron pa rin silang mga batas na centralized, alam niyo na po yun, para sa lahat buong Pilipinas, pero meron pa rin batas para sa sa atin. Karamihan ako sa mga tumatakbong presidente ngayon, si Maroja, si Binay, si Po, etc. Lahat po sila kasi trapo. Hindi ko sinabing traditional politician ng dati nilang ganon. Trapo in the sense na simula pa po noon hanggang ngayon is hinahanapan lang nila ng temporary solution ang mga problema. Pag may narinig sila nagugutom, bibigyan na nila ng pagkain. Pag may narinig na walang bahay, bibigyan nila ng pabahay. Pag may narinig silang walang trabaho, bibigyan nila ng trabaho. Puro temporary pero hindi ko solusyon sa lahat. Ngayon sa federalism, equal na po lahat. Bakit? Ito po yan. Kung susundin lang po ng head of state ang idea ng bilang head of state na ako, halimbawa akong head of state, kakausapin ko sa buong Region 7, lahat ng mga mayor, lahat ng municipal mayor, mag-assign kayo sa area ninyo na may government land, papatayuan natin ng babahay. Kailangan condominium na parang ganito flat na ho. Kasi dapat mag-isip kayo 10 years from now, nadadami ang tao sa lugar niyo sa Region 7. I-consume na natin, lahat gagamitin natin sa bawat space. Kaya kailangan natin puro building na hindi na bahay. Roadway din, magsisimula natin sa roadway din, palalawakan natin kagad ng kalsada. Ngayon pa lang. Kasi time will come, lalaki rin ang Region 7 parang Singapore. Bakit lalaki? Bakit dadami? Saan magagaling yung tao ba dadami? Kasi kung lahat ng head of state, katulad ng nasa isip ko, lahat ng nasa Metro Manila, kasi di ba ang problema sa Metro Manila, pollution, traffic, overcrowded, walang trabaho, marami mahihirap, marami hindi kumakain. Ang gagawin ko po, imumungkahin ko sa lahat ng head of state. Imbitahan ninyo lahat ng kababayan ninyo na sa Metro Manila, umuwi na kayo. Halina kayo sa region. So kung taga Cebu ka, umuwi ka Cebu, Bohol, Dumaguete, Siquijor, uwi na kayo. Mayroong pabahay na nag-aantay para sa inyo. Mayroon na kayong pabahay. Ang tanong, paano nila mababayaran yun? Wala naman silang trabaho. Okay? Simple lang po. Andan po ang TESDA. Meron na po tayong sariling TESDA sa Region 7. Meron po tayong sariling SEC. Hindi po natin kailangan i-export kung ano yung nagagawa nilang proyekto, kung ano yung tinuturo ng TESDA. Ang kailangan lang ituro ng TESDA kung ano yung mga necessities, mga pangangailangan like pagkain or kung ano pa nang pwedeng lang ituro, damit, sapatos, bag na pwedeng ibenta. Dito naman po sa kabilang pabahay na ay tuturo ng TESDA is iba naman po na may ibebenta niya rin dito na makikinabang sila rin. Ganun na po mangyayari ngayon. Barter trade system po yan. So, pagka lahat ho ngayon may trabaho na, kaya na nilang bayarin yung bahay nila. Makapagbabayad na sila through cooperative, through the help of SEC, through the help of TESDA. Yan po ang sinasabi kong solusyon na hindi temporary. Lifetime solution po yun.
luluwag na po ang Metro Manila, wala na pong traffic, wala na pong pollution, wala na pong problema, hindi na po crowded. Kasi lahat doon uuwian sa kanilang probinsya. At pag uwi sa kanilang probinsya, may nag-aantay na trabaho, may nag-aantay na pabahay, pwede na po natin gayahin ng Davao. Pwede na po tayo magpatayo ng sarili nating 911 din. Pwede na po tayo magpatayo ng eskwelahan sa bawat municipality. Libreng hospital, libreng edukasyon. Pwede na po natin gawin yan kasi lahat po ng kapital nasa atin na. Yan po ang mga solusyon sa mga temporary problema na sinasabi bilang head of state. Ang gagawin ko lang po ganito. Sa Region 7, tama po yung sinabi ni Duterte na soil, analysis. Soil analysis, ibig sabihin, kailangan natin malaman kung anong klaseng lupa meron sa region ko. So, kung ako masusunod sa Region 7, gagawin ko lang po, sabihin ko na sa Negros, Negros, kayo maganda ang lupa nyo. Kayo ang supplier ng tubo, di ba? So sa inyo manggagaling. Kayo magiging supplier ngayon sa buong Region 7. Pwede natin ipasa sa Cebu ngayon yung poultry or piggery or beef. Kailangan Class A para sila na ng suppliers sa Negros, sa Secure, at sa Bohol. Ganon din sa Bohol, pwede silang taga-tanim ng palay. Class A na palay, magiging klase ng palay. At gusto kong simulan i-push ang organic kung pwede na organic. So in that way po, merong tungkulin ang Secure, may tungkulin ang Bohol, Cebu, na pwede magti-trade, barter trade tayo kasi sila ang supplier ng bawat lugar. So uunlad po yan. Ngayon, kasi sinasabi po ni Duterte about sa Mindanao na hindi po malabo na umunlad ang Mindanao. Imagine nyo lang po, hindi po kahit kailan naging solusyon ang BBL para sa kabubuti at katatahimik ng Mindanao. Federalism lang po ang pwede sa Mindanao. Bakit? Yung head of state si Nur Miswari, ang head ng MILF o kung sino pa man dyan, sila ho ang maghahawak. Tandaan nyo po, bawat state, ikaw na pong parang maliit na pangulo sa state mo. Ikaw magsusunod, ikaw magdidesisyon. Ngayon, sabihin ko po sa inyo, maniwala kayo sa hindi. Pakauna pang umunlad ang Mindanao dahil maraming supporter ang Mindanao. Bawat region pwede sila magkaroon sa sarili ng international airport, international pier. Pwede sila tulungan ng Brunei, Malaysia, Dubai, Muslim countries. Budget po natin, nasa sarili natin, magagampanan natin, lahat ng tao magkakatrabaho na. Lahat ng pinakamagaling na doktor, pinakamagaling na teacher, pinakamagaling matalino lahat, hindi na mag-a-abroad, uuwi na sa Pilipinas kasi ang sweldo na matatanggap na sa US o sa ibang bansa, kaya na pong ibigay. Hindi na po tayo province. Depende na po sa head of state. Pwede po mas mataas pa ang sweldo nyo kaysa sa Metro Manila. So naiintindihan nyo po kung gaano kaganda. Bawat state po kanya-kanyang pag-unlad yan. Ngayon, ang tanong po, paano daw pag ang isang head of state nagloko? Aba, kung ang presidente ho natin kaya natin pababayin, lalo naman po siguro ang isang head of state lang. Kasi ang liit lang po ng Region 7. Kung halimbawa nagloko ko, sa Region 7, kailangan you have to be vigilant. You have to be mapagmasid. Kung ang tapang na ginamit niyo dito, gagamitin natin sa lahat ng region. Sa Region 7, region lahat. Ang bababa lang is yung head ng state na yun. Hindi buong Pilipinas ang maapektuhan. Hindi katulad ngayon, pag nagloko ang presidente, siniraan natin ang presidente, pangit ang image sa presidente, buong Pilipinas ang apektado. Sa head of state to, sa federalism, kung ikaw ang head of state, nagloko ka, ikaw lang ang bababa, hindi apektado yung Region 8, Region 9, Region 10, Region 7 lang. At mas madali kang palitan, mas madali kang bababay. So basta tandaan nyo na po sa federalism, atin ang pondo, wala na pong nahirap sa Metro Manila, wala na pong crowded sa Metro Manila, lahat uuwi na sa probinsya, uunlad ho bawat state, bawat lugar, kanila. Duterte, kung hindi natin siya susuportahan, walang pagbabago. At kung hindi magbabago Pilipinas, kailan pa? Ngayon na po. Hindi porkit tinulungan kayo o binigyan kayo ng bigas o meron na ibigay sa inyo ang isang politiko, utang na loob na po yun. Kung tinulungan kayo, salamat lang. Hindi po utang na loob ang tawag din. Obligasyon po nilang gawin yun na tulungan kayo at provide ang madapat yung gawin. Huwag niyo sabihin sa akin na, ay kaya ako siya iboboto kasi mahirap din siya. Naiintindihan niya ako siya. Ay kaya ako siya iboboto kasi anak siya ng dating Fernando po. Ay kaya ako siya iboboto dahil sa maganda ang background niya. Hindi po personality ng tao, hindi po yung konting naitulong sa inyo, ang naiabot sa inyo, ang makakapagpaunlad ng Pilipinas. Huwag kayo maging selfish. Gamitin yung utak nyo. Bumoto kayo ng tama. So, vote for Duterte. And sana po, support natin ng federalism. Maraming salamat sa inyo lahat. Kung meron po kayong comment,
share nyo lang dito sa vlog. Thank you.